The clock is ticking. Midlife reminds you na hindi na limited ang oras mo. Akala mo lang 20s lang ang may crisis. Wait till midlife. May trabaho ka na, pamilya, may career. Pero bakit parang may kulang? If you feel that way, let me tell you the top 5 midlife realization. Kung nararamdaman mo lahat yan, para sa ito. Quarter versus midlife. Dati sa 20s, tinatawag nating quarter life crisis. Wala kang pera, di ka pa sure sa career, nag-e-explore ka pa lang. Pero sa midlife, ibang level. Kasi this time, meron ka nang na-build. Trabaho, family, responsibility. And yet, ganyan pa rin ang tanong. Happy ba talaga ako dito? Hindi ka na lang nag-iisip ng future. Iniisip mo na rin kung gaano pa katagal ang ihahaba ng oras mo. That's the heavy part. Pero alam mo, midlife doesn't have to be a crisis. Pwede siyang maging awakening. Pwedeng tanongin ulit ang sarili mo. Ano ba talaga ang gusto ko? Pangalawa, lost dreams. Naalala mo ba yung mga pangarap mo nung bata ka? Yung sinasabi mo na, paglaki ko, gusto kong maging artista, doktor, pulis, abogado, kontraktor. Pero sa sobrang busy sa bills at responsibility, nakalimutan mo na yung sarili mong gusto. Midlife hits kasi nare-realize mo, hindi ko pa pala nagagawa yung mga pangarap ko. Pero ito ang totoo, hindi huli ang lahat. Pwede kang magsimula ulit. Pwede mong balikan yung mga naiwan mong mga pangarap. Kahit maliit lang na steps. Kasi wala namang expiration date ang desire to dream. Number 3, me time. Isa sa pinakamalaking hugot ng midlife ay yung nasaan na yung sarili ko sa lahat ng mga ginawa ko. Ang dami mong ginampanan, provider, parent, employee, boss, pero nasaan ka? Nakalimutan mong tao ka rin na meron kang sariling needs, joy, and happiness. Kaya napakahalaga ng me time. Hindi selfish yun. Kasi paano ka magbibigay ng love, care, and support kung ikaw mismo sa sarili mo ay ubos ka na? Midlife teaches us this. It's never wrong to choose yourself kahit minsan lang. Pangapat, regrets. Sa midlife, ito yung madalas kumatok. Regrets. Lahat ng sana, what if, kung pwedeng maulit-ulit. Sana nag-take ako ng risk, sana sinubukan ko yung ibang path, sana nag-sorry ako. Pero ito, real talk. Hindi ka stuck sa past. Hindi mo pwedeng baguhin ang mga nangyari na. Pero pwede mong baguhin ang ngayon. Every day, may chance kang magsulat ulit ng bagong pahina sa buhay mo. Remember, walang perfect life. Pero may chance kang gumawa ng better ending. Number 5, oras. Time. Sa midlife, time hits different. Parang ang bilis. Dati parang endless. Ngayon, ramdam na ramdam mo na tumatakbo siya. Kaya minsan nakaka-pressure. Pero instead of fearing it, gamitin mo. Invest your time sa mga bagay na mahalaga. Family, memories, love, growth. Kasi sa dulo, hindi naman edad ang sukatan ng buhay. Hindi rin kung gaano kadami ang naipon mo. Ang tunay na sukatan kung papaano mo ginamit ang mga oras na meron ka. Kaya kung nasa midlife ka ngayon, like me, wag mo tong tawagin crisis. Tawagin mo siyang awakening. Awakening para maalala yung mga pangarap. Awakening para piliin ulit ang sarili mo. Awakening para itama ang dapat itama. At awakening para pahalagahan ang mga natitirang oras. Midlife is not the end. It's the chance to start living the life na deserve mo talaga.